Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa libu-libong tagapakinig at tagahanga mo. Ako nga pala si Jeremias. Mula bata ay nakahilig ako na ang mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Lumaki ako sa piling ng aking lolong si Malvaro na kilalang magaling na manggagamot. Ayon po kay Lolo, nagsimula siyang mag-aral ng espiritual noong edad na 14. Isang matandang lalaki sa kanilang lugar ang nagbigay ng lahat ng kanyang kaalaman at nang pumanaw ito ay siya na ang pumalit. Taong 1973, nagkakilala sila ni Lola Remedios nang maging pasyente niya ito. Nagkaroon ng manliligaw si Lola na kalaunan ay nalaman niyang isa palang aswang. Kuya Bari, maganda po si Lola noong kabataan niya. Halos lahat ng kabinataan sa kanilang lugar ay namimintuho sa kanya at isa na dito si Salawadi. Noong biguin ni Lola ang manliligaw ay dito na nagumpisa ang panggagambala sa buong pamilya niya, kaya lumapit na sila kay Lolo. Kilala siya noon sa tawag na binatang berdugo ng mga aswang. Kaya sa tuwing magkakaroon ng panggagambala ng mga aswang ay si Lolo ang tinatawag upang sugpuin ang mga ito. Sinadya ng ama ni Lola si Lolo Malvaro upang humingi nga ng tulong. Ayon dito, ilang linggo nang isa-isang nagkakamatayan ang kanilang mga alagang hayop. Madalas din nilang makita na umaaligid sa lugar si Salawadi. Walang inaksayang oras si Lolo at kaagad niyang pinuntahan ang tahanan nila Lola Remedios. Pagdating pa lang ni Lolo Malvaro sa lugar ay ramdam na niya ang mabigat na presensya sa kanyang paligid. Gayon din ang ilang taong umaaligid na tila ba nagmamasid. Bago pumasok sa bakuran nila Lola, nagsambit siya ng mga kataga at pumadyak ng 3 ulit sa lupa. Gulat na gulat noon ang ama ni Lola nang isa-isang magbagsakan ang 3 kalalakihan na nakatayo sa di kalayuan sa bakuran nila. Nagmamadali namang pumasok ang 2 sa tahanan at kaagad na inilabas ni Lolo ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Naglagay siya ng mga pangontra sa lahat ng bintana at pintuan ng bahay. Matapos po iyon ay inaya ni Lolo ang ama ni Lola na samahan siyang magtungo sa ilog kung saan maraming nakatanim na puno ng kawayan. Nanguha sila ng mga bagakay at kaagad ding bumalik ng tahanan. Nilagyan ni Lolo ng bagakay ang paligid ng tahanan. Ganon din ang bakod. Nagsulat din siya ng mga kataga sa papel at idinikit iyon sa 4 na sulok ng tahanan. Matapos ang mga ginawa ni Lolo, si Lola Remedios naman ang hinarap niya. Pinaupo niya si Lola sa isang silya at nag-usal ng mga kataga sa kahinipan ang bunbunan ni Lola. Tumagal po ng halos kalahating oras ang ginagawang ritual ni Lolo at matapos po iyon ay naglabas siya ng isang medalyon ng San Benito at ito ay ibinigay kay Lola. Huwag mong huhubarin yan upang hindi ka malapitan ng mga masasamang espiritu at elemento, wika ni Lolo. Lumipas ang mahabang oras, sumapit na ang takip silim. Habang kumakain ang buong pamilya, si Lolo naman ay nagmamasid sa paligid habang nakaupo sa terasa ng tahanan. Lumapit si Lola Remedios at inabutan ng makakain si Lolo. Naku naman, nag-abala ka pa, busog pa naman ako eh. Isa pa, hindi ka na dapat lumabas dahil anumang oras, natitiyak kong may darating na isa sa mga aswang na naabutan kong umaaligid kanina, wika ni Lolo. Nainis naman si Lola Remedios at muling bumalik sa loob ng tahanan, dala ang pagkaing hindi tinanggap ni Lolo Malvaro.
Ilang minuto ang nakalipas. 3 kalalakihan ang napansin ni Lolo na papalapit sa tahanan. Huminto ang mga ito sa tarangkahan at masamang tumitig kay Lolo Malvaro. "O ano? Hindi ba kayo makapasok? Bakit ayaw niyong tigilan sa panggugulo ang pamilyang ito?" Tanong ni Lolo sa mga lalaki. Ikaw pala yan, Malvaro. Matagal ko nang hinahangad na makaharap ka. Pero palagi akong pinipigilan ng aking ama. Marami ka nang napatay na kalahi ko at iba pang lahi ng aswang. Kinatatakutan ka, pero hindi ako tulad nila ha. Hindi ka uubra sa lakas at bilis ko. Tugon naman ng isa sa mga lalaki. Matipuno ang pangangatawan nito at may katangkaran. Nagpakilala ito bilang Salawade. Kaagad na nag-usal ng mga kataga si Lolo. Biglang napaluhod ang lalaki at hindi naman makakilos ang 2 pang kasama nito. Dito na humakbang papalabas ng bahay si Lolo at lumapit sa 3. Kuya Bari, mula sa puntong ito ay punto vista na ni Lolo ang gagamitin ko upang maipaliwanag ng maayos ang mga pangyayari. Kaagad akong nag-usal ng mga orasyon at tinapik sa dibdib ang 3 lalaki. Isang uri ng gamit na hindi ko maaaring isiwalat dahil lubhang delikado ang gamit na ito. Isa itong kasa ng mga orasyon na maaaring makapantay ng anumang nilalang gamit lamang ang paghawak. Pasasabugin nito ang puso hanggang sa bawian ng buhay. Gumagana lang ang gamit kapag may banta sa iyong buhay o di kaya naman ay sobrang sama ng nilalang na makakaharap mo. Alam ito ng lahat ng mga antingero at albularyo. Matapos kong gamitin ang isa sa pinakamalakas kong gamit, kaagad kong inalis ang pamako. Humihingal na bumagsak sa lupa ang 2 lalaki habang si Salawade naman ay sumusuka na ng dugo. Pero nagawa pang makatayo at mabuhat ang 2 kasama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mabilis na umalis ang mga ito sa lugar. Noong pabalik na ako sa loob ng tahanan, nasa lubong ko ang ama ni Remedios, nakita sa mukha ang takot at pag-alala. Malvaro, nakita kong bumagsak si Salawade ha. Tiyak na hindi titigil ang mga kalahi niya hanggat hindi nakakaganti ang mga iyan. Wika nito habang papalit-palit na pinagsasalikop ang mga kamay. Huwag kang mag-alala, nilagyan ko ng tanda si Salawade. Madali ko pong malalaman ang kinaroroonan nila. At ngayong gabi, tinitiyak ko sa inyo na matitigil na ang panggugulo nila. Susundan ko ang mga aswang sa mismong lugar nila. Tugon ko, sabay tapik sa balikat nito. Wala akong inaksayang oras, Kuya Bari, at kaagad kong hinanda ang aking mga kagamitan. Iniwan ko sa kanila ang isang buntot pagi at isang botelya ng himag. Ang himag po ay isang uri ng langis na mabisang pangontra sa mga aswang. Kaagad akong lumakad at sinundan ang bakas ng tandang ikinabit ko kay Salawade. Makalipas ang 2 oras na paglalakad, narating ko ang isang lugar na hindi ako pamilyar. Mula sa aking kinatatayuan, kita ko sa bandang ibaba ang ilang kabahayan na yari sa pawid at kawayan. May mga sulo sa harap ng mga bahay at sa di kalayuan ay nakatayo ang isang malaking tahanan na yari sa tabla. Ramdam ko ang presensya ni Salawade sa lugar na ito, pero mahina na ito. Bago ako nagpatuloy sa aking paglalakad ay nag-usal ako ng malalakas na sabulag.
ilang sandali ang lumipas, biglang may kung anong tumama sa aking tagiliran at nang kapain ko ito ay nakaramdam ako ng hapdi. Nagpalinga-linga ako sa paligid ngunit wala akong makita. Kaagad kong inilabas ang punyal na yari sa tanso at nakiramdam ng maigi. Maya-maya pa, bigla akong natumba sa aking kinatatayuan at humapdi ang aking dalawang binti. Hindi ko ininda ang sakit at mabilis akong tumayo, ngunit muli akong tumumba nang may kung anong tumama sa aking sikmura. Halos hindi ako makahinga sa sobrang lakas ng pagkakatama sa akin. Ano, Malvaro? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Ako si Sahid, ang ama ni Salawade, na pinaslang mo. Alam kong may kasalanan ng aking anak, pero ang anak ay anak. Gaano man ito kasama, hindi maaatim ng isang magulang na makitang mamatay sa kanyang harapan ng kanyang anak. Wika ng isang tinig na nagmula sa madilim na bahagi sa di kalayuan sa kinatatayuan ko. Mula sa isang malaking puno ng sampalok ay lumabas ang isang matandang lalaki. Nasa likuran naman ito ang dalawang naglalakihang nilalang. Mabalahibo ang buong katawan. Mahahaba ang nguso. Nakangisi ang mga ito at kita ang pagtulo ng malapot na laway nito. Kahit anong lakas mo, hindi ka mananalo sa mga alaga kong umangob. Singbilis sila ng kidlat at kailanman ay hindi ito matatabatan ng isang normal na taong kagaya mo. Dagdag pa ng matanda at humakbang ito papalapit sa akin. Kaagad kong hinawakan ang aking kwintas na yari sa dignum kung saan naroroon ang isa sa pinakamalakas kong gamit. Inusal ko ang mga kataga noon habang nakatitig sa mga nilalang na nasa aking harapan. Kahit anong gawin mo ay hindi uubra sa... Hindi na natapos ng matanda ang kanyang pagsasalita nang bigla itong mapaluhod sa lupa at sumuka ng dugo. Ang dalawang alaga naman nito ay natumba at biglang naging abo. Huwag mong sabihing tangan mo ang gamit na Hindi na natapos ng matanda ang sasabihin niya dahil nalagutan na ito ng hininga. Tumumba ang walang buhay na katawan nito at sumubsob sa lupa. Kuya Bari, ang umangob nga pala ay isang uri ng aswang na sa gubat naninirahan. Mabilis nga itong kumilos pero hindi nila kayang tagalan kahit ang mababang uri ng tigalpo. Napaupo ako sa lupa, dala ng matinding pagod at pagkirot ng mga sugat na tinamo ko. Nakiramdam akong muli sa paligid at hindi ko na naramdaman ang presensya ni Salawade. Maaaring naghihingalo na ito bago pa man ako dumating sa lugar, kaya mahina na rin ang nararamdaman kong presensya niya. Ilang minuto ang lumipas, isa-isang namatay ang mga sulo sa mga kabahayan at nakarinig ako ng mga pag-angil na papalayo. Nanatili ako sa lugar hanggang sa sumikat ang araw. Noong magliwanag ay lumapit ako sa mga kabahayan. Wala na ang mga nakatira. Naging isang abandonadong sityo ang buong lugar. Noong magbalik ako sa tahanan nila Remedios ay kaagad akong sinalubong ng mag-anak. Ginamot ni Remedios ang mga sugat ko at doon ko lang napansin ang kagandahang taglay ng dalaga. Simula ng araw na iyon ay sinimulan ko na ang aking panliligaw sa kanya. Makalipas ang 6 na buwang panunuyo ay sinagot din ako ni Remedios. Wala na rin akong nabalitaan tungkol sa
panggagambala ng mga aswang at ang kanilang sityo ay nanatiling abandonado at kinatatakutan ng mga taong naninirahan malapit dito. Ito po ang kwento ng aking lolo Malvaro Cuyabari, isang magaling na manggagamot at kinatatakutan ng mga aswang. Siya nga pala, isa lang po ito sa mga kwento niya sa akin at marami pa po akong ikikwento sa inyo sa susunod na mga araw. Isang kasaysayan sa buhay ng isang manggagamot na hindi niya malilimutan. Isang pangyayari kung bakit niya nakilala ang aking Lola Remedios. Isang kakaibang galing ang ipinamalas sa atin ng aking Lolo Malvaro nang minsan siyang magtungo sa purok ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapasama ang kwentong ito sa mga ibabahagi mo sa inyong channel. More power and subscribers po at sana ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Jeremias. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin sa lahat ng nakikinig ngayong kasundo. Ako nga po pala si Alex at may gusto lamang akong ibahaging kwento na naranasan ko minsan nang magbakasyon kaming magkakatrabaho sa isang lugar sa Dumaguete. Patagal na rin yun, halos 10 taon na ang nakalilipas. Nasa numero pa ng kalendaryo ang edad ko kaya masasabing medyo bata-bata pa po ako noon. Nagtatrabaho po ako, Kuya Bari, sa isang printing company noong mga panahong iyon. Medyo mababa ang sweldo at mahaba ang oras ng trabaho, pero dahil nga desperado ako noong kumita ng pera, pinatos ko na kahit kung iisipin lugi ako. Kaysa naman patunga-tunga nga ako sa bahay, mas mabuti nang may ginagawa kaysa wala. Kaya ayun na nga po, tumagal din ako ng 1 taon sa kumpanya na iyon. Magaling makitungo ang may-ari at masaya rin kasama ang mga katrabaho ko kaya wala akong gaanong problema habang nasa opisina. Libre nila ang pagkain ko araw-araw at pati na rin ang kwartong matutuluyan. At kapag may okasyon naman, kasiyahan o bakasyon ay lagi kaming kasama. Summer, kalagitnaan ng Mayo, kaya ramdam mo ang init sa anit na para bang nanunuot kahit na maglakad ka lang ng ilang segundo sa ilalim ng araw. Sa loob ng opisina, mamamatay lahat ng empleyado kung walang electric fan na nakabukas. Bawat pagtatapos ng shift ay para akong pulubi na nanlilimahid sa ink ng mga na-print na bagay sa trabaho. Pawis at lagkit ng buong katawan na kulang na lang ay maging pangalawang balat ko na ang damit sa tagal ng pagkakasuot nito sa akin. Kaya nang i-anunsyo ni boss na magbabakasyon kami sa dagat, parang sumigla ulit ang mood ko sa loob ng trabaho. Sabi ni boss, sa Dumaguete raw ang punta naming lahat. Sakay ng barko ay 2 araw kaming magbabakasyon sa lugar na iyon. Bakit nga ba sa Dumaguete? Hindi ko rin alam, baka may nakitang tourist spot doon si boss kaya doon niya napiling magbakasyon. Madilim pa ang langit ay handa na kaming lahat. Nakaimpake na ang mga gamit at iba pang bagay na kakailanganin namin sa bakasyon. Sa bilang ko ay 10 katao kaming sasama. Si boss, ang asawa niya, ang kaisa-isa nilang anak na lalaki at 7 empleyado ng kumpanya. 15 dapat kaming empleyado, ngunit may 2 nagkasakit. Nagkahawaan yata sa trangkaso dahil magkasama lang sila sa isang kwarto. At ang natitirang 6 ay umuwi sa kani-kanilang pamilya imbis na sumama sa amin. Halos kalahating araw din ang ginugol namin sa biyahe sa barko. Pagbaba ay kinailangan pa naming sumakay sa bus para puntahan ang sinabi nilang isla. Halos 1 oras na naman na biyahe, na pabor naman sa akin dahil natutulog lang naman ako sa biyahe.
Pagdating sa isla ay bigla akong nadismaya. Ito na yun? Sa hinaba-haba ng biyahe namin, hindi man lang kulay puti ang buhangin. Pero hindi pa pala yun ang huling destinasyon namin. Kailangan pa naming sumakay ulit sa isang maliit na bangka para puntahan ang dagat na paliliguan namin. Isang oras na namang biyahe sakay ng bangka. Dumating kami 3:00 na ng hapon, Kuya Bari. Sobrang ganda ng lugar. Sulit lahat ng mahabang biyahe para lang marating ang resort na iyon. Puting-puti ang buhangin na kumikinang pa habang tumatama ang sinag ng araw. Sobrang linaw ng ilalim ng dagat na makikita mo ang mga bato at halaman at mga isda sa ilalim nito. Para ako naubusan ng hininga sa nakita ko. Pagkababa sa bangka, inihanda na namin ang mga pagkain at ang aming mga tutulugang mga tent. Doon kami magpapalipas ng gabi. Pero bago umalis ang bangkero ay kinausap nito si boss. Mahina lang ang pag-uusap nila para walang makarinig. Pero dahil malapit ako at kunwaring nagpapaypay ng niluluto, hindi nila napansin na narinig ko lahat ng sinabi ng bangkero. Ayon sa bangkero, kailangan daw bago mag-10 ng gabi ay nakapasok na kami sa kani-kaniyang mga tent sa gabi. Siyempre tinanong ni boss kung bakit. Sumagot naman ang namamangka. May umaaligid daw na kakaibang nilalang dito sa pinaliliguan naming dagat tuwing sasapit ang 11 hanggang 3 ng umaga. Naglilibot daw ito sa pangpang. Nire-respeto naman daw nito ang mga bahay at tent kaya hindi ito basta-basta pumapasok sa mga ganito. Ngunit kapag may nakita itong sino man na nasa labas, kahit hayop, agad nitong binibiktima at ginagawang pagkain niya. Pagkaalis ng bangka, napansin kong hindi man lang nangamba si boss, para bang wala lang sa kanya. Lumipas ang hapon at naging gabi. Naubos ang mga pagkain at ulam at dumaloy ang alak at beer. Lumakas ang mga sigawan at kantsawan, pati na ang kwentuhan at kasiyahan na parabang pagmamay-ari namin ang lugar. Wala kasing ibang nagbabakasyon, Kuya Bari, sa dagat na iyon, kundi kami lang, kaya sobrang solo namin ang dalampasigan. 10:00 ng gabi, lasing na po ang lahat maliban sa asawa at anak ni boss. Kahit ako ay pasuray-suray nang pumasok sa tent kasama ang 3 ko pang katrabaho na kapwa tulog na rin sa sobrang kalasingan. Naisip kong bukas na lang magbanlaw kapag diretso na ang utak at paningin. Halos 1 oras din akong paikot-ikot sa pagkakahiga ko. Bukod po kasi sa lakas ng hilik ng 2 kong katabi, hindi rin ako sanay matulog sa ibang lugar na hindi ko kama. Namamahay kumbaga, Kuya Bari. Kaya tumihiyaya na lang ako. Pinakinggan ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mababagal na yapak mula sa kung saang rinig ko sa katahimikan ng gabi ang bigat ng bawat apak sa buhangin na siguradong gumagawa ng malalim na bakas. Bigla kong naalala ang kwento ni Manong kanina tungkol sa isang nilalang na naglalakad sa dalampasigan tuwing 10 oras na ng gabi. Nang sa tansya ko po ay halos nasa harap na ng tent ang naglalakad na kung anuman ang nasa labas. Naamoy ko ang sobrang sangsang na amoy na muntik nang magpasuka sa akin sa loob ng tent. Tapos ay wala na ang mga yapak. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Saka ko naman narinig ang katabi kong si Junior na biglang bumangon
at akma sanang lalabas pero pinigilan ko. Tol, huwag ka munang lumabas, sabi ko sa kanya. Tinignan naman ako ni Junior ng lupaypay niyang mga mata. Oo, bakit? Pare naiihi ako. Sasabog na yung pantog ko. Baka dito pa ako maihi sa loob eh. Huwag mo ako pigilan. Ay, teka, wag muna tol. Pigilin mo muna. Baka kasi... Ano? Baka kasi mabiktima ka ng aswang dyan sa labas. Wika ko sa kanya. Tumingin ito at biglang tumawa ng malakas. Naknampo siya naman, Alex eh. Kung kailang ka tumanda, saka ka naman nagpapaniwala sa mga aswang na yan. Walang ganun. Hindi ko na siya napigilan dahil tumayo siya, binuksan ang zipper ng tent, yumuko, sabay lumabas. Pagkalabas niya ay agad kong sinara ang zipper at bumalik sa pagkakahiga. Pinakiramdaman ko ang labas. Narinig ko ang paglalakad ni Junior sa gilid at ang pagdaloy ng ihi nito sa buhangin. Hindi ako mapakali. Anumang oras kasi ay maaaring makita na siya ng naglalakad na kung anuman na nasa labas. Narinig ko ang paglalakad ni Junior pero imbis na papalapit ay papalayo. Manong, saan ang punta mo? Manong! Sigaw ni Junior sa kung sinong kausap nito sa labas. Sa sobrang kalasingan siguro, tinatawag niya ang aswang na siguro ay nakalayo na. Tumindig ang balahibo ko sa batok. Saka ko narinig ang malakas na alulong at ang mabilis sa pagtakbo ng kung sino. Sumisigaw si Junior sa sakit na agad din namang naglaho. Narinig ko ang pagkapunit ng parang laman. Pumikit ako. Pilit inaalis sa utak ang naiisip sa pangyayari na nasa labas. Naku, patay na ata si Junior. Halos ilang oras akong hindi gumagalaw sa pwesto ko sa sobrang takot. Yun siguro ang pinakamatagal na 3 oras ng buhay ko. Nang madaling araw na, ay bigla ko na lang narinig ang mga mura ni boss sa labas. Lumapit siya sa mga tent naming empleyado at ginising kaming lahat. Ipinakita ang karumal-dumal na nangyari kay Junior. Butas ang tiyan at dibdib ni Junior. Tila ba ang mga lamang loob at dugo lamang nito ang kinuha ng kung sino mang may gawa ng pagpatay. Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Kung nakumbinsi ko lang si Junior, baka ligtas pa rin siya hanggang ngayon at kasama namin. Nagkatinginan kami ni boss. Alam kong alam niya kung anong nangyari pero wala siyang sinasabi. Para kaming mga estatwang nakaupo sa buhanginan habang hinihintay ang mga pulis. Dumating sila 7:00 na ng umaga. Nilalangaw na ang katawan ni Junior. Wala sa amin ang lumingon sa direksyon ng patay na katawan. Kinunan kami ng mga salaysayin. Ang sabi ko ay buong gabi akong tulog dahil sa pagkakalasing hanggang sa ginising kami ni boss at saka lamang namin nakita ang katawan ni Junior. Pinauwi rin kaming lahat matapos po ang investigasyon. Habang nasa biyahe, nilapitan ako ni boss. Alex, alam mo kung ano ang nangyari. Tama ba? Kung pwede sana ay ikwento mo sa akin kung ano ang nangyari kagabi. Para lang masagot ko ang mga tanong sa utak ko. Pero kung ayaw mo naman, ayos lang din sa akin. Nasa sayo yan. Malumanay na wika ng aking boss. Ikinuwento ko sa kanya lahat, sa mga yabag at amoy ng nilalang, sa mga usapan namin ni Junior, sa mga narinig ko pagkalabas ni Junior. Matapos kong ikwento ang lahat kay boss, ay nanatili lang akong tahimik. Maya-maya'y lumapit ang isa naming katrabaho, si Rodel.
Mahinahon itong umupo sa tabi ko. Boss, pwede po ba akong may sasabihin sana ako eh. Pero hindi ko ito nasabi noong karap natin ng mga pulis dahil naunahan po kasi ako ng takot. Tsaka baka hindi kayo maniwala sa sasabihin ko. Kagabi kasi habang nagpapaantok ako, naisipan ko pong manigarilyo. Pumunta po ako sa isang puno ng buko at nagsindi ako ng sigarilyo doon. Habang naninigarilyo po ako, maya-maya nagulat na lang ako dahil may nakita akong taong naglalakad. Kala ko isa sa mga kasamahan natin pero hindi ko kilala. Tapos nakita ko papalapit ito sa mga tent natin. Tinitigan ko siyang mabuti. Namukhaan ko po eh. Boss, namukhaan ko. Siya yung mamang bangkero. Yung naghatid sa atin dito. Maya-maya nagulat na lang ako, boss, nang bigla itong nagbago ng anyo. Boss, maniwala kayo. Akala ko nga namamalikmata ako eh. Pero kitang-kita ko na naging isang kakaibang nilalang ito. Boss, maniwala ka. Naging aswang yung bangkero. Hindi po ako lasing. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Maniwala ka sa akin, boss. Kitang-kita ko po. Pero yung pagpatay kay Junior, hindi ko na nakita yun dahil nung makita ko yung nilalang, bumalik na kaagad ako sa tent dahil sa takot ko. Mahabang salaysayin ni Rodel sa amin. Hindi kami makapaniwala sa mga narinig namin kay Rodel. Nagkatinginan lang kaming tatlo. Nagdesisyon ng aking boss na ituloy na lang ang biyahe pauwi. Hindi na namin nagawang bumalik para magsumbong sa mga pulis. Sino maniniwala sa amin, Kuya Bari? Aswang ang pumatay? Baka isipin pa ng mga pulis na nagdadahilan lang kami at isa sa amin ang pumatay. Kung kaya't nanatili lang kaming tahimik. Maya-maya'y tumayo na ang aking boss at bumalik na sa tabi ng asawa niya at anak. Ilang buwan pagkatapos noon ay nag-resign na rin po ako sa trabaho, Kuya Bari. Iba na kasi ang mood sa loob ng opisina. Nakahanap naman ako ng trabaho sa ibang lugar, pero kahit buwan o taon ang lumipas, hindi ko pa rin malilimot-limutan ang mga nangyari nang minsang magbakasyon kami sa Dumaguete. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang, Alex. Oh, talo ka na naman, Alfredo. Mukhang dala-dala mo na naman ang kamalasa mo, pare. Narinig kong pang-aasar ni Robin kay Alfredo. Napailing-iling naman ako dahil sa aking narinig. Hindi na rin naman bago sa akin iyon dahil sa ilang buwan na palagi kong pagtatambay sa sugalan ay palagi kong naririnig ang pang-aasar ni Robin kay Alfredo. Magkumpare ang dalawa at katulad ko ay mahilig din silang magsugal. Kung gaano kaswerte si Robin sa sugalan ay kabaliktaran naman niya si Alfredo na palaging umuuwing talunan. Ang mga Kastila ang nag-impluwensya sa mga Pilipino sa sugal. Nangunguna na rin ang kilala natin sa tinatawag na sabong. Maliban sa sabong ay mayroon ding baraha, sungka, bilyard at iba pa. Nasubukan ko rin naman ang sabong dati pero mas nalilibang ako sa paglalaro ng baraha sa bahay sugalan. Bakit nga ba mahilig ang mga tao sa sugal? Tipong sa halip na mag-iipon o kaya'y unahin ang pangangailangan sa loob ng bahay ay mas inuuna pang daanan ang sugalan. Aaminin ko, Kuya Bari, isa ako sa mga tao na mahilig sa sugal pero hindi katulad ng dalawang magkumpare ay timbang lang ang swerte at malas ko. Natatalo ako pero may oras din
na nagwawagi. Napakaliit ng pagkakataong manalo na nagiging resulta naman sa pagkasira ng buhay sa karamihan. Naging mahilig lang ako sa sugal dahil sa panghihikayat ng mga barkada ko. Nakakaaliw at nagbibigay ito ng kakaibang saya, dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Sinasabi ng mga tao na ang pagsusugal ay maaari ding maging lubhang, nakakahumaling at nawalan ka ng produktibidad sa trabaho at pamilya mo. Bagamat totoo ang bahaging iyon, kung mag-iingat ka sa pagsusugal, wala namang masama. Ang pagsusugal ay nagdudulot din naman ito ng kaginhawaan mula sa lahat ng gapos ng buhay. Magandang araw po, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Samson. Ako po ay tubong probinsya. Isa akong grocery store owner at pamilyadong tao sa kasalukuyan. Payak lang ang pamumuhay na mayroon kami. Ipinanganak po ako noong kapanahunan pa ni former President Ferdinand Marcos. Tuwing hapon ay nakasanayan ko na ang dumaan sa bahay pasugalan dito sa aming baryo. Kasama ko naman ang iilan sa mga kaibigan ko. Nang dahil sa hirap ng buhay ay grade 5 lang po ang natapos ko. Namasukan ako sa maliit na panaderya sa aming lugar. Isang hamak na mangingisda lamang ang aking ama, samantalang may bahay naman ang aking ina. 6 po kaming magkakapatid at ako ang ika-5. Maagang nakpangasawa ang 2 naming nakatatandang kapatid kung kaya't kaming 4 lang ang naiwan sa pangangalaga ng aming mga magulang. Pare, dinalaw na naman ako ng aswang kagabi sa bahay. Alam mo bang muntik na nga niya akong mapatay? Mabuti na lamang at kasing laki ko ang katawan niya. Naglabang kami hanggang sa siya na mismo ang tumakbo. Narinig kong kwento ni Robin. Nagkataon na napadaan ako sa pwesto nila kung kaya't narinig ko iyon. Hindi na bago sa akin ang mga nilalang na katulad na lamang ng aswang, amaranhig at iba pa. Maliban doon ay naniniwala rin ako sa mga pamahiin. Baka naman may atraso ka pare. Ingat ka, baka dalawin ka na naman yan mamaya. Natatawang biro pa ng katabi niya. Hindi ko na po narinig pa ang iba nilang usapan dahil tinawag na ako ng mga kaibigan ko. Mabilis na tumakbo ang oras. Hindi ko man lang namalayan na lampas 10:00 na ng gabi pala nang matapos kami sa aming paglalaro. Oh, paano ba yan Alfredo? Talo ka na naman. Magpabisita ka rin kaya dun sa aswang, baka sakaling swertihin ka. Narinig ko pang malakas na pang-aasar na saad ni Robin sa kumpare niya. Napailing-iling lang ako bago nagpaalam sa mga kaibigan ko na mauuna na akong umuwi. Ay nako, manimik ka nga dyan Robin. Napipiko na ako sa iyo ha. Narinig ko pang tugon ni Alfredo. Seryosong tao itong si Alfredo. Madalas ko siyang nakikita rito sa sugalan. Palagi itong talo. Mag-isa lang siya sa buhay. Magkasing edad lang kami. Sa pagkakaalam ko po ay nagmula siya sa ibang lalawigan na lumipat lang sa aming lugar. Hindi ko rin alam kung may pamilya ba siya o wala. Talaga namang napaka-misteryosong tao nitong si Alfredo. Mukhang napipikong ka na ata pre ah. Naku, baka malaman ko na lamang ha, ikaw pala ang aswang na palaging dumadalo sa akin ha. Biro pa ni Robin. Biglang napatayo si Alfredo at walang pasabi na lumabas sa bahay sugalan. Nadaanan pa nga niya ako at baka sa mukha niya ang pagkapikon. Ilang saglit pa ay umuwi na rin ako. Naabutan ko pa si tatay na nasa labas ng bahay. Akala ko nga papagalitan niya ako. Lumabas lang pala siya dahil may narinig siyang ingay. Dumiretso naman ako sa loob at naghapunan.
Pagkatapos ay saka ako nagpahinga. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa narinig na ingay mula sa labas. Umagang umaga, nagkwekwentuhan na naman ang mga kababaihan sa aming baryo. Hindi ko na lamang sila pinansin. Tinulungan ko pa nga si nanay na maghanda ng aming almusal. Pagkatapos ng aming almusal ay saka ako pumasok sa trabaho. Lampas 5:00 na nang mapadaan ako sa bahay sugalan. Sa labas pa lang ako ay rinig na rinig ko ang ingay na nagmumula sa loob. Naabutan ko pa si Alfredo at ang mga kumpare nito na nag-iinuman habang naglalaro ng baraha. Tinawag naman ako kaagad ng tropa ko nang makita nila ako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa kalagitnaan ng masaya naming paglalaro ay bigla na lamang akong may narinig na sigawan. Naabutan na nakatayo si Alfredo sa harapan ni Robin. Nakangisi si Robin na animoy iniinsulto na naman itong si Alfredo. "Oh, pikong ka na naman, Alfredo! Talo ka na naman!" Natatawang pang-asar na naman ni Robin sa kanya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang na nag-anyong halimaw itong si Alfredo. Nagulat ang lahat ng taong nasa loob ng sugalan. Lumaki ang pangangatawan nito na binalutan ng makakapal na balahibo. Matutulis ang mga kuko at namumula ang mga mata. Sa sobrang pagkabigla ko ay halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Maging si Robin ay natulala. Naistatwa rin siya sa kanyang pwesto. Nagbalik lang ako sa wisyo nang tapikin ako sa braso ng tropa ko. Nababakas pa rin ang galit ng pagmumukha ni Alfredo kay Robin nang mga oras na iyon ay namumutla na. Alfredo! Isa kang aswang! Lumayo ka!" Sigaw pa ni Robin. Bago pa man tuluyan na nakalapit sa kanya si Alfredo ay mabilis itong hinarangan ng mga kasamahan nila. Nagpumiglas at nanlaban pa si Alfredo kung kaya't napasabak na rin kami sa gulo. Sama-sama namin pinigilan si Alfredo hanggang sa siya na mismo ang sumuko. "Walang yaka, babalikan ka, Robin. Pagsisisihan mo ito." Galit pang bilin ni Alfredo bago nilisan ang bahay sugalan. Unti-unting umalis na din ang mga tao dahil sa nangyaring kaguluhan. Dinamayan pa nga namin si Robin na halatang nabigla dahil sa mga nangyari. Hindi na rin siya umuwi sa bahay niya ng gabing iyon sa takot na baka balikan siya ni Alfredo. Hindi siya talaga makapaniwala sa kanyang nakita. Nang mga sumunod na araw ay nabalitaan ko na lamang na natagpuan ang bangkay ni Robin sa kanyang bahay. Nagutay-gutay ito. Nawawala ang mga lamang loob nito, puso at maging ang kanyang ulo ay wasak daw. Kaagad na pinaghinalaan ng taong bayan na si Alfredo ang may kagagawan. Dapat na sunugin ng buhay ang may kagagawan nito. Hanggat maaga pa, kailangan na nating sugpuin ang aswang bago pa maulit ang pangyayaring ito. Galit na komento ng mga tao dahil sa nangyari. Nang gabing ding iyon, ay kaagad nilang pinuntahan si Alfredo sa bahay nito. Nang dahil sa biglaan nilang pagsugod ay hindi na nagawang makatakas pa ng aswang. Sinunog nila ito kasama ang kanyang tahanan. Bago pa sila tuluyang umalis ay sinigurado muna nilang hindi nakaligtas si Alfredo sa takot na baka gumanti ito sa kanila. Ang pangyayaring iyon ay inilihim ng aming baryo.
hindi na ito kumalat pa sa ibang lugar. Ang lihim ng aming bayan ay ibinaon sa hukay kasama ang alaala ni Robin at maging ang aswang sa sugalan. Hindi nagtagal ay tinamaan ng kanser ang aking ama dahilan ng pagkamatay nito. Hindi nakayanan ni nanay ang nangyari kung kaya't makalipas lang ang 2 buwan, siya naman ang sunod na namaalam. Nang dahil sa pangyayaring iyon, Kuya Bari, napagdesisyonan kong tumigil na sa aking pagsusugal. Lumuwas ako ng lungsod at naghanap ng trabaho. Naiwan naman ang mga nakababata kong kapatid sa pangangalaga ng iilan sa mga kamag-anak namin na nasa probinsya. Mahirap pero unti-unti rin kaming nakabangon. Nakahanap ako ng magandang trabaho sa isang pabrika. Buwan-buwan ako nagpapadala sa mga kapatid ko na nasa probinsya hanggang sa nakapagpatayo kami ng sariling negosyo. Sa lungsod ng Maynila ko na rin nakilala ang babaeng hindi ko aakalain na makakasama ko hanggang sa pagtanda. 3 buwan bago ang aming kasal ay sabay kaming umuwi sa probinsyang kinalakihan ko. Marami ang nagbago sa aming baryo. Umasenso na rin ang buhay ko at ng aking mga kapatid. Nang dahil po sa aking kasipagan ay nakabangon kaming lahat. Lagi nating tatandaan na bilog lamang ang mundo. Huwag iasa ang buhay sa kapalaran dahil ang kapalaran ng bawat tao ay mismong nasa palad nito. Tayo lang din ang may hawak ng sarili nating kapalaran. Kaya ko po ito nasabi dahil minsan inasa ko na rin ang aking buhay dahil sa sugal. Kapag nanalo ka, doon ka mananabik at doon ka ulit maghahangad na manalo ulit hanggang sa isang araw matatalo ka pala. Ngunit ang kwento ko po ay hindi nagtatapos dito. Maaaring nagulat ang lahat dahil sa lihim ni Alfredo na isa palang aswang. Pagbalik po namin dito ay nabalitaan ko na mayroon din pala itong mga kapatid na nagmula sa Kabisayaan. Dito pala ito nahawa at napag-alaman kong dito pa rin sa baryo namin naninirahan ang kanyang mga kapatid. Kaya't noong dumating kami rito ay nabahala kaming mag-asawa dahil naikwento ko sa kanya ang mga nakakatakot na kababalaghan na nangyari dati. Hindi pa rin pala tapos ang kwentong aswang na ito dahil may nabalitaan ako sa aking mga kapitbahay na mayroon daw gumagala-gala sa gabi at mababalitaan mo na lang na may patay na nakahandusay sa kalye kinabukasan. Ganon din, wakwak ang tiyan at wala ang lamang loob. Kuya Bari, sino pa ba ang gagawa nun? Tanging mga aswang lang. Ngunit sa kasamaang palad po ay hindi matuntun ang mga kapatid ni Alfredo dahil ang mga ito daw ay parang mga palos na napakadulas at napakahirap hulihin. Nagpapalipat-lipat daw ito sa aming baryo, kaya't marami ang nabahala. Kailan ba matatapos ang kababalagang ito? Kuya Bari, kahit na nasa modernong panahon na po tayo ngayon ay mayroon pa ring aswang sa paligid. Katulad nga po dito sa baryo namin ngayon, mayroon pong gumagala. Mahirap matuntun at napakahirap hulihin. Ngunit upang wakasan ang lahat ng ito, nilisan na namin ang baryo namin, lalo na at 2 na po ang anak namin ng misis ko. Ayoko nang bigyan sila ng problema dahil nagkakatroma na rin sila gabi-gabi. Kasalukuyan, nandito na kami ngayon sa Cavite kasama ang aking mga kapatid at ang aking pamilya at kinalimutan ko na ang lahat-lahat ng mga kababalaghang nangyari sa baryo namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, na dahil lang sa aking bisyo na pagsusugal ay minsang nakasalamuha ako ng isang aswang sa sugalan.
More power po sa inyong channel and sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Samson. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Dalangin ko po sana ay nasa mabuti kayong kalagayan pati na ang pamilya ninyo. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong karanasan kong ito noong umuwi kami ng mga magulang ko at kapatid sa probinsya nila Papa sa San Antonio, Iloilo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Benedicto, pero Ben po ang palayo nila sa akin. 57 anyos na po at may pamilya na. Taga Iloilo po talaga ako, Kuya Bari, pero lumipat kami sa Makati dahil taga roon ang mama ko. Kami ng 3 kong anak ngayon, Kuya Bari, ay palaging nakaantabay sa mga kwento ninyo. Ilibangan kasi namin ang pakikinig ng mga kwentong nangyayari sa totoong buhay. Kaya naengganyo rin akong magpadala sa inyo ng karanasan kong ito. Nangyari po ang kwentong ito taong 1989, noong araw mismo ng piyesta sa probinsya nila Papa noon sa Iloilo. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Abala kami noon sa pag-iimpake ng mga gamit namin pauwi ng Iloilo. Kaunting gamit lang naman ang aming dinala dahil ilang araw lang kami sa probinsya nila Papa. Tsaka gusto ko ring makita sina lolo at lola. 2 pa lang po kaming magkapatid ng mga panahong ito, Kuya Bari. Itago na lang natin sa pangalang Cardo ang aking kapatid. So iyon na nga po, bumiyahe kami patungo sa Pantalan. Sumakay kami ng barko patungo sa Iloilo. Hindi naman ito ang unang beses na nakauwi ako sa probinsya dahil halos taon-taon ay umuuwi kami para na rin madalaw at makamusta namin iyong mga kamag-anak namin doon. Pagkaapak pa lang ng mga paa ko sa pier ng Iloilo ay nakadama na ako ng excitement kasi makakapag-adventure na ulit kami ng kapatid ko roon sa bukid. Mahilig kasi kaming umakyat ng bundok pagkatapos ay mamimingwit din kami ng isda sa sapa. Galing sa pier ay bumiyahe na naman kami patungo sa mismong probinsya ng San Antonio. Maraming mga banderitas ang nakasabit sa gilid ng daan. May iba ring abala sa paghahanda at pag-aayos ng mga dekorasyon. Habang bumabiyahe kami ay hindi ko mapigilang kumaway-kaway sa mga taong kakilala ko. Halos kasi lahat ng taong malapit sa baryo namin ay kilala ang aming pamilya. So ito na nga po, Kuya Bari, pagkarating namin sa sentro ay bumaba na kami kasi malapit lang naman sa sentro ang bahay namin. Kinuha namin ang aming mga gamit at binaybay na namin ang daan pauwi. May mga sumalubong pa sa amin noon at tinulungan kami dalhin ang mga gamit namin at mga pasalubong. Tapos po, pagkarating sa bahay ay nagkumustahan lang at nagkaroon ng munting handaan. Yung palang bahay nila Lola ay may mga dekorasyon na dahil kinabukasan nun ay pista na. Napuno ng kwentuhan at tawanan sa loob ng bahay. May iba ring nasa labas at nag-iinuman. Pagkatapos naming kumain ng hapunan noon, Kuya Bari, nagpaalam kami ng mga pinsan at kapatid ko na pupunta kami ng sentro dahil may kasiyahan doon. Malapit lang naman kaya pinayagan na nila kami. 5 kaming naglalakad noon. Tapos isa lang iyong flashlight na dala-dala namin. Habang naglalakad kami ay rinig namin iyong tugtugan at kantahan. Pagkarating namin po doon, kaagad kaming umupo sa may gilid at nanood. Aliw na aliw kami noon at nasiyahan hanggang sa natapos ito. Kaunti na lang kami noong natira sa loob ng court dahil iyong iba ay nagsiuwian na. Siguro dahil malayo pa ang uuwian nila.
Sa amin kasi nasa malapit lang, siguro mga 150 meters lang po siguro ang layo mula sa bahay. Mga bandang 12:00 na po iyon ng gabi nang makalabas kami sa basketball court. Mabibilang na lang ang mga tao ng mga oras na iyon. Antok na ako noon, kaya naman papikit-pikit akong naglalakad sa kalsada, Kuya Bari. Tapos yung mga pinsang kong babae, bigla ba naman nagkwento ng kababalaghan na kesyo raw may nagpapakita roon sa puno ng balete kung saan doon kami mismo dadaan. Kahit ano na lang yung pinagkukwento niya, kahit hating gabi na, may lakas pang loob na gawin niya yun. Tapos yung dalawang babaeng kasama namin doon ay nakakapit sa aming dalawa ng kapatid ko dahil sa takot. Ilang beses na namin siyang sinaway para tumigil na siya sa pagsasalita, pero tinawanan lang niya kami kasi raw, Kuya Bari, nakakatawa raw yung mga mukha namin. Nagbibiro lang naman daw siya. Dagdag pa nito na kahit magpakita pa raw ito sa kanya, hindi raw siya matatakot. Nasa isip ko noon na may pagkamahangin din pala itong pinsang ko. Palibhasa kasi parang lalaki kung kumilos. Dahil sa kahanginan nitong pinsan ko, sinubok siya ng panahon. Nasa medyo malapit na kami sa malaking kahoy ng balete nang may marinig kaming kakaibang huni ng ibon na sinabayan pa ng pagaspas sa itaas. Kaagad namang nagtilian iyong mga babae at halos hindi na kami makahinga ng kapatid ko dahil sa halos idikit na nila iyong katawan nila sa amin. Hinawakan ko ng maigi ang flashlight at inilawan ko ang itaas. Ganoon na lang ang pagkasindak namin noong, Kuya Bari, nang makita namin ang isang napakalaking paniki sa sanga ng balete. Ngunit hindi po ako sigurado kung paniki ba iyon kasi pagkakita namin sa nilalang na iyon, hinila na ako ng 3 babae at nagtakbuhan papalayo. Nagsisigawan sila habang tumatakbo. Mabilis kaming lumayo at tumakbo dahil sa nakita namin sa itaas ng puno. Sa buong buhay ko po, Kuya Bari, noong oras lang iyon ako nakakita ng ganoong kalaking paniki. Itim na itim ito at yung sa ulo niya na para bang buhok, buwaghag ito. Mapupula rin ang mga mata nito na siyang nagpatayo ng balahibo sa buo kong katawan. Halos magkandara pa na iyong mga babae dahil sa pagmamadali at naratol na rin sila sa aming nakita. Ngunit mas lalo kaming natakot at kinabahan nang marinig naming may malakas na pagaspas ng pakpak sa uluhan namin. Hindi namin namalayan na sinusundan pala kami ng nilalang na iyong, Kuya Bari. Mangiyak-ngiyak na iyong mga pinsang kong babae, tapos sige pa rin ang pagsigaw nila. Mabuti na lang noon at medyo malapit na kami sa bahay. Tapos nakita rin namin ang pagbukas ng mga ilaw ng aming kapitbahay. Nakita rin naming lumabas ang mga magulang ko, pati na sila lolo at lola at si tiya rin. Pagkalapit pa lang sa amin ay kaagad nang yumakap iyong mga pinsang ko sa mga magulang nila. Gulong-gulo sila noon sa nangyayari. Nasa labas kami ng bahay noon nang sabihin namin ang totoong nangyari, lalo na iyong nakita naming malaking paniki. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang marinig nila ang sinabi namin ay nangamba sila at sinabing baka raw manananggal iyong nakita namin doon sa puno ng balete. Hanggang sa biglang nagkwento ang mga kapitbahay nila lolo at sinabing may usap-usapan daw na may bagong dating o dayo sa Iloilo at pinaghihinalaan daw itong isang aswang. Kasi raw minsan
mayroon pa na nakakita ditong nakatuwad daw ito ng walang dahilan. Tinanong naman namin kung totoo ba ang tungkol sa mga aswang at tumango naman sila lolo at lola. So ibig sabihin, totoo nga ang mga aswang. Tinanong naming iyong nagkwento kung paano niya nalaman ang tungkol doon. At sabi naman niya, ikinuwento lang din daw ito ng kaibigan niya na nakatira mismo roon sa probinsya kung saan nandun nakatira yung bagong dayo na ito. Napag-alaman din nila na nagmula daw ito sa Capiz kung saan ang lugar na iyon ay may sabi-sabing lugar ng mga mangkukulam at mga aswang. Habang nag-uusap kami ay nabigla lang kami noon dahil iyong mga kalalakihan ay nagsidatingan at may dala silang mga sulo at itak. Tapos may buntot din silang dala na ayon sa aking ama ay buntot daw ito ng isang pagi. Mabisa raw itong panlaban sa mga aswang. May iba rin ang nagdala ng asin. Sinabi nilang papunta daw sila sa Balete at iyon ang ginawa nila. Pinuntahan nila ang punong iyon ngunit wala silang nakitang manananggal. Siguro umalis na ito dahil alam nitong hindi siya ligtas sa lugar na iyon. Dahil po sa nangyari ng gabing iyon, Kuya Bari, hindi po ako nakatulog talaga hanggang sa sumapit ang umaga. Ito na yung araw ng pista. Tumulong na ako noon sa paghahanda at pagluluto. Nang umaga ning iyon ay hindi na namin muling pinag-usapan pa ang tungkol sa manananggal kasi nga naging abala na ang lahat sa pag-aayos ng mga lamesa at pagkain. Ilang oras lang ang lumipas, nagsidatingan na ang mga tao sa bahay nila lolo, pati na rin sa mga kapitbahay namin. May mga kakilala akong nagpunta, ngunit may iba ring nakibista sa bahay na hindi ko kakilala. Masaya ang lahat habang kumakain sila ng mga masasarap na putaheng niluto nila papa at lolo. Pinagmamasdan ko sila noon, Kuya Bari, nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin lang sa tiyahin kong 6 na buwan ng buntis. Ang ipinagtataka ko po noon, tumutulo ang laway ng matanda. Nakaupo ito sa pinakalikod kung saan hindi siya gaanong nakikita. Nang tingnan ko naman yung lamesa niya, ay wala siyang pagkain. Kaya naman nilapitan ko ito at binigyan ko ng plato na may lamang kanin at ulam. Medyo nagulat pa ito ng bahagya sa aking pagdating, ngunit ngumitiri naman ito sa akin. Pero ang ngiting iyon, Kuya Bari, ang nagpasindak sa akin dahil kakaiba ang ngisi nito. Tapos iyong kulay ng ngipin niya ay itim na parabang mga pangil. Nakaramdam ako ng takot doon sa matanda. At alam ko nung mga oras na iyon na halata niyang natatakot at kinakabahan ako dahil iyong mga kamay ko at binti ay nanginginig. Inalok ko na lang siyang kumain, ngunit bigla na lang niya akong tinapik sa balikat ng 3 beses, Kuya Bari. Tapos bumulong ito, ngunit hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, tumayo siya at umalis. Hindi ko naman mawari kung anong nangyari do sa babae at umalis na lang. Pinagsawalang bahala ko na lang po iyon at inisip ko na lang na baka may sakit sa utak iyong matanda. Pero kahit natapik lang iyon ay nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Para bang may masama itong ginawa sa akin. Lumipas ang ilang oras. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko nung mga oras na iyon. Yung bang parang sasabog ako sa sobrang init. Nang mapansin ako ng lola ko, tinanong niya ako kung ano ba raw ang nangyari sa akin at bakit putlang-putla daw ako.
Sabi ko naman sa kanya, hindi ko po alam kung ano nangyari. Bigla na lang ako nagkaganito. Sabi naman ng aking lola ay parang nabati daw ako. Doon ko palang naalala ang matandang tumapik sa akin, kaya't sinabi ko sa kanya ang tungkol sa matandang iyon. Matapos niyang malaman ay kaagad niyang tinawag ang mga magulang ko, pati si lolo, at sinabi nitong baka pinalatayan daw ako o hinawaan ng matanda. At dagdag pa niya na baka daw iyong matandang babaeng iyon ay ang dayong aswang. Mabilis pa sa 4:00 umalis si Papa para puntahan iyong albularyo na kaibigan ni Lolo. Nang mga oras na iyong Kuya Bari, namimilipit po ako sa sakit ng tiyan. Pakiramdam ko po, parang hinahalungkat ang mga lamang loob ko. Tapos iyong ngipin ko naman, pakiramdam ko lumalambot ang mga ito. Hindi rin nagtagal nang dumating sila Papa kasama iyong albularyo. Pagkatapos po, dinala nila ako sa kwarto. Noong nasa silid na kami, umusal ang albularyo sa mga lingwaheng hindi ko po maintindihan. Hinawakan at pinulsuhan po ako. Pagkatapos sinabi nitong nahawaan nga ako. Maya-maya'y may kinuha ito sa kanyang bag. Pinainom niya ako ng banal na langis o lana. Sabi niya sa akin, tiisin ko lang daw ang lasa. Ang mahalaga ay maisuka ko raw iyong bato. Mas lalo akong kinabahan nung marinig ko iyon, Kuya Bari. Ilang minutong matapos kong inumin ang lana, mas lalo pang sumakit ang aking tiyan. Pagkatapos po noon, bigla na lang akong nagsuka ng purong laway. Kasunod noon ang isang itim na bato. Kinuha ito ng albularyo at dinala sa likod. Sinunog niya ito. Sobrang nanghina ako nung mga oras na iyon at iyong mga magulang ko naman ay labis ang kanilang pag-aalala. Ayon sa albularyo, mabuti daw ay nagamot daw niya kaagad ako. Dahil kung hindi raw ay malamang ay isang ganap na aswang na ako ngayon at kakain na ng sariwang dugo at laman ng tao. Nakahinga naman ang aking mga magulang. Ligtas na daw ako. Bago umalis ang albularyo, nagpasalamat kami. Sinubukan din nilang hanapin ang matanda, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Tsaka sabi po ng albularyo, maaaring umalis na ito dahil may nahawahan na siya at paniguradong sa ibang lugar na naman ito mambibiktima. Hindi ko po talaga lubos akalain na ang masayang bakasyon sana noon ay munti ka nang mauwi sa disgrasya. Hindi ko akalain na may mga tao palang ganoon. Hindi rin po kami nagtagal sa probinsya noon at umuwi kami kaagad sa Makati. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral po sa akin na hindi lahat ng dadayo sa pista ay pagkain ang sadya. Ang iba ay nagkukunwari lang para makapambiktima at dumami ang kanilang lahi. Magmula po noon, kapag may pista, takot na akong lumapit o umasikaso sa mga dayo lalo na kapag hindi ko pa sila kakilala. Ayoko na kasing maranasan pa ang pangyayaring kung saan muntikan nang namiligro ang buhay ko dahil sa isang dayo sa pista sa Iloilo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at sana po ay mabasa niyo po ang aking email sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Benedicto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po
Si Kuya Bari at ako ang sundo.